아직 마침 날이 되고 나서 오늘 이 자리에 보여주신 모든 목회자님과 사모님들 그리고 예수님으로 주성님으로 환영합니다. Welcome, Pastor, ang lahat ng mga pastors na narito, maging ang inyong pong mga asawa na nagtatipon ngayon sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen? Hallelujah! Si Pastor po ay si Jong Yun-kyo na nagmumula sa Shamsoma Christian Church. 사람들이 얼마나 하나님을 이렇게 많이 받으면 누구든지 주님의 이름 마음껏 해보고 싶은 영적이 생기지 않습니까? Kapag ang mga tao po ay nakatanggap po ng grabing biyaya ng Diyos, ang bawat isa ay nakaka-develop po sa puso natin na talagang mag-work sa paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Amen. 하나님의 일을 하는 데 있어서 같이 있어가지고 기분이 좋은 분들이 있습니다. At masaya po tayo na makasama din po ang kapwa natin na naglilingkod sa Panginoon. Tama po ba? Amen. Hallelujah. 오늘 한국에서 신학교 교수 목사님들이 그런 분들이십니다. Kaya po, ang mga kasama po natin ngayon na misyonaryo at mga professor at pastor na din po ay nanggaling po sa Korea at mayroon din po sila ganitong klaseng puso. Ang masayang makasama po ang bawat isa na naglilingkod din sa Panginoon. 제가 이제 치료교육을 다니기 시작해서 오늘까지 믿음을 가지고 사는 경우가 있습니까? 그런데 오늘 소개해드리는 교수 목사님 두 분이 바로 그런 분이십니다. Si Pastor po, nung siya po ay, simula nung siya ay bata pa at nakakarinig ng salita ng Diyos, nag-i-struggle din po siya kung paano niya ipapamuhay ang pananampalataya na mayroon siya hanggang ngayon. 어제도 잠깐 전선교사와 교자 정대여사와 함께 말씀을 드리면서 정말 주옥 같은 말씀이라는 것을 다시 한번 생각하게 됐습니다. Kaya po, kahit po kahapon, nung si Ma'am Fe po ay binabahagi na ng salita ng Diyos nila Pastor, narinig po ito ni Pastor Jong at nakikita niya po na very precious yung mga i-share po ng ating pong bisita kay Ma'am Fe. 이런 목사님의 말씀을 여기서 들을 수 있게 해주시는 하나님께 영광을 올립니다. Hallelujah. Kaya binibigyan niya po ang lahat ng glory sa Diyos lamang sapagkat ipinahintulot niya po na marinig din po natin kung ano ang narinig ni Ma'am Fe mula sa ating pong bisita. 우리가 가지고 있는 모든 사회적 부분들이 다 벗어지는 기적이 나타나는 것을 예수님으로 환영하고 축복합니다. Hallelujah. Sa gayon po ay patuloy po na sa pagpunta po ng ating mga speaker sa unahan at welcome po natin sila, ay welcome din po kayo ni Pastor Jong at ang pananalangin ng pagpapala sa pangalan ni Jesus ay palagi nang matanggap ng bawat isa at ang milagro ay patuloy na maganap sa ating mga buhay, lalo na kung tayo ay mga nagdadala ng mga mabibigat na pasanin sa ating paglilingkod sa Diyos. Kaya po inaanyayahan po kung ilan ng masikapong palakpakan ng Diyos sa buhay ating mga pastor. Hallelujah. Glad to meet you. I'm from Korea. My name is Pastor O. Masaya po si Pastor na makilala kayo. Siya po ay nagmumula sa Korea at ang pangalan niya po ay Pastor O. Okay. I wanna come down the revival in Bicol Church. Hallelujah. Yan, nice po nilang dalhin ang banal na salita ng Diyos sa Bicol. Yeah. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. 김남식 목사님 앞으로 오시겠습니다.
I'm so glad to see you. Yan, natutuwa po si Pastor na makita po kayo. You love Jesus? Mahal po ba natin ang Panginoong Yesus? Yes, Amen. I love Jesus. Amen. Amen. In Him, we are big family. One family. Sa Panginoong Yesus po, tayo ay malaking pamilya at iisa lang na pamilya po. Amen. It's my pleasure to share with you apostolic gospel. Kaya po naririto po si Pastor Kim para ibahagi po sa atin ang tinatawag na Apostolic Gospel. Amen. And I'm a missionary around the world. At si Pastor po ay misyonaryo sa mundo. Kung saan po siya nakakarating. I went to many times in China. Bumalik po si Pastor at napunta po si Pastor sa China ng maraming beses na. There are 5 and 6 Bible schools. At siya po ay nagpunta sa mga 6 Bible schools. And I went to Indonesia many times. At bumalik na din po siya ng maraming beses sa Indonesia. Maybe more than 15 years. At sa loob po yan ng 50 years. And we established a Bible school allowed by government. At sila po ay nakapag-establish na ng Bible School, Bible College na inalaw po ng government mismo. And now I came to Philippines to see you again, to see you. Kaya po siya po ay napunta dito sa Pilipinas para makita din po kayo. Amen. So I'm so happy with you. Kaya po tuwang-tuwa po si Pastor na makasama kayo. I want to share with you the subject is the gospel of apostles. Ang ibabahagi po ni Pastor ay the Gospel of the Apostles. The gospel is not changed. Ang Gospel po ay hindi nabago. Same gospel. Parehas pa din po the Gospel. Amen. Amen. But through Roman Catholic Church changed many things. Subalit po, sa pamamagitan po ng mga Roman Catholic na church, ay medyo may pagbabago silang ginawa, may binago sila. That's true. That's true. And so, we started to go back to the Bible. Kaya po tayo ay mag-aaral ngayon at babalikan natin kung ano po talaga ang nasa Biblia. Amen. Amen. And the slogan of reformist. At yung mga reformist po na tinatawag, Is let's go back to the Bible. ang sabi po ng mga reformist, bumalik tayo sa Biblia, ano ang sinasabi ng salita. Amen. Let's go back to the early church. At balikan natin kung ano ang nangyari ng mga unang simbahan. Amen. Amen. That's our slogan. And so, I will share with you apostolic gospel this session. Kaya po, ipapakita sa ating ni Pastor ang tinatawag na Apostolic Gospel sa session po natin ito. The gospel of rebirth, born again. Ang gospel po ng rebirth or ano po ang ibig sabihin ng talagang pagiging born again. You understand? This is my subject this time. This is my subject this time. Ito po ang ating pag-uusapan sa mga oras na ito. Amen. Amen. The most important thing in our life is to receive salvation. Alam po natin na ang pinakamahalagang bagay sa buhay natin ay makatanggap ng kaligtasan. That is to obtain eternal life. At ang kaligtasan na ito ay patungo sa buhay na walang hanggan. No matter how much wealth, power, and honor we gain, if we
my soul, what meaning to those things? Kahit gaano po tayo kayaman, kamakapangyarihan, at ano man ang honor na natatanggap natin sa buhay na ito, kung ang buhay din naman na ito ay mawawala, ano po ang halaga nito sa atin? Amen? Do you agree with me? Amen. Nasasabayan po ba si Pastor? Kasama po kuya kamisan. Kasama ko po ba kayo dyan? Kasama po kuya kamisan. Amen? Tatanong siya, ano daw pa? How can we obtain salvation? Paano po natin matatanggap ang kaligtasan? By good deeds, Sa mabubuti po bang gawa? by merit, Sa ano pa man po ba na mga magagandang bagay? by keeping the law, Or pagsunod sa kautosan? by self-discipline. Sa pag-impose natin ng disiplina sa ating mga sarili? None of these can give us salvation. Ang lahat ng bagay na ito ay hindi makapagbibigay sa atin ng kaligtasan. So, how can we get the salvation? Kaya, paano naman po natin tinatanggap ang kaligtasan? Take the Bible. Romans chapter 1, 16. Sa Romans chapter 1 verse 16 po, Let's read. sige po, basahin daw po natin yung sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griyego. Amen. In the gospel, there is power to save us. Amen. Sa mabuting balita, may kapangyarihan na ito po ay makapagligtas sa atin. Amen. But we should believe the gospel. Subalit kailangan natin manampalataya dito. Amen. If we should believe the gospel has power to give us salvation. At kung mananampalataya tayo sa mabuting balita, ay mabibigyan na tayo nito ng kaligtasan. Amen. Then, what is gospel? What is the content of gospel? Kaya ano po ang mabuting balita? Ano ang laman ng mabuting balita? 1 Corinthians 15, verse 1 through 4. 1 Corinthians chapter 15, 1 to 4. Sabay-sabay po nating basahin. Mga kapatid, ngayon pinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Naliligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinangahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pagsampalataya. Verse 1 and 2 says, if we believe firmly, then the gospel can give us salvation. Ang sinasabi po dyan, kung mananampalataya po tayo talaga ng mahigpit sa salita ng Diyos, ay mabibigyan tayo nito ng kaligtasan. And what is the content of gospel? Ano ang laman ng mabuting balita? The content of gospel is Jesus is our Savior, Christ and Lord. Ang laman po ng mabuting balita ay sinasabi na si Jesus ang ating tagapagligtas, ang ating Kristo at ang ating Panginoon. And He died for our sins At siya ay namatay sa ating mga kasalanan. and buried and resurrected on the third day. Nailibing at muling nabuhay. Amen. Amen. Why is it good news to us?
magandang balita para sa atin. The gospel resolves two problems humanity cannot solve. Ang mabuting balita po na ito ay nagbibigay ng solusyon sa dalawang problema na hindi kailanman nasusolusyonan ng maraming tao. First, Jesus completely solved the problem of human sin. Unang-una, si Jesus ay nagbigay ng solusyon sa problema sa kasalanan. By dying on the cross, Jesus opened the way for the forgiveness of human sin. Sa pamamagitan ng pagkamatay sa krus, si Jesus ay binuksan niya ang daan ng kapatawaran para sa ating mga kasalanan. Amen? Amen. Amen. Sabayan niyo po ako. Mag-agree daw po kayo sa kanya sa Tagalog. Very Okay. umuo kayo sa akin. Umuo kayo sa akin. That forgiveness of sins cannot be achieved through the blood of animals. Sabi po sa Biblia, ang kapatawaran ng kasalanan ay hindi matatanggap sa pamamagitan ng pag-aalay ng dugo ng mga hayop. The blood of animals was a symbol for the blood of Jesus. Ang blood po, ang dugo na galing sa hayop ay simbolo lamang ng dugo na ibinuhos ni Jesus sa krus. Amen. Death came because of human sin. Ang kamatayan ay napunta sapagkat dahil sa ating mga kasalanan. So, human was destined to face judgment after death. Kaya ang mga tao ay nakadestino na, nakadesign na po sila na humarap sa paghuhusga ng Panginoon matapos mamatay. And go to eternal hell. Kaya ang mga tao ay mapupunta sa impyerno. This is bad news. At ito po ay hindi magandang balita. It applies for everyone. At lahat po dito ay subject sa ganitong bagay. But now, we have good news in Jesus. Subalit ngayon ay may mabuting balita tayo mula kay Jesus. Amen. Amen. Doing good deeds do not erase our sins. Ang paggawa ng mabuti ay hindi kailanman makapagtatanggal ng ating kasalanan. Offering animal sacrifices do not solve the sin problem. Kahit na mag-offer pa po tayo ng mga animal as our sacrifice, hindi po masusolusyonan ang problema sa kasalanan. Human sins can only be forgiven through the blood of sinless human. Ang kasalanan natin ng mga tao ay mapapatawad lamang sa pamamagitan din ng dugo ng isang tao na hindi kailanman na nagkasala. Amen. Leviticus 17:11. Sige po, Leviticus chapter 17 verse 11. Sabay-sabay. Sabay-sabay daw po. 1, 2, 3, go! Ihandog iyon sa altar bilang patubos sa inyong buhay. Amen. Amen. The last part. It is the blood that makes atonement for one's life. Kaya sa may last part po, sinabi siyan, pantubos, ito, ihandog iyon sa altar bilang pantubos sa inyong buhay. Amen. Without blood, there is no forgiveness of sins. Kung wala ang dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. But not anyone's blood. We need sinless human's blood. Hindi po dugo ng animals, kundi dugo ng taong kailanman ay hindi nagkasala. Amen. Ephesians chapter 1 verse 7. Kaya po sa Efeso chapter 1 verse 7, muli po sabay-sabay, sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga
Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob. Amen. Through Jesus' blood, we can get forgiveness of our sins. That is redemption. Sa pamamagitan po ng dugo ng Panginoong Yesus ay nakatanggap tayo ng kapatawaran ng kasalanan at ito po ay tinatawag na pagtubos. Amen. And so, Jesus came as our Savior and opened the way for us to receive forgiveness of sins. Kaya po, si Jesus ay napunta sa atin upang ating maging tagapagligtas at magbukas ng pinto para matanggap natin ang kanyang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. This is the gospel, good news. At ito po ang mabuting balita. Amen. 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 Second, Jesus completely resolved the problem of death. Ang pangalawa po ay sinolusyonan ni Jesus ang problema sa kasalanan. Jesus has opened the door to eternal life. At binuksan ng Panginoong Yesus ang pintuan patungo sa buhay na walang hanggan. Tinalo niya na ang kamatayan. Death came because everyone has sinned. Ang kamatayan ay naparito sapagkat ang bawat isa ay nagkasala. There is no one who could overcome death. Walang sino man ang kayang talunin ang kamatayan. Death is a strong enemy. Ang kamatayan ay ang talagang kalaban ng tao. No one can overcome the death. Walang sino mang makatatalo sa kamatayan. But Jesus overcame the death. Subalit, tinalo ni Jesus ang kamatayan. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. This is the greatest event in human history. At ito ang pinakamahalagang pangyayari sa buhay ng mundo sa tao. Now, death has been conquered. Ngayon po, ang kamatayan ay natalo na, nasupil na. Amen? Amen. 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 This is true. At ito po ay totoong totoo. Amen. Amen. I say, death is conquered by Jesus. Amen. Ang kamatayan ay tinalo na ni Jesus. Amen. Anyone who believes in the gospel of Jesus will receive a Holy Spirit and will also overcome death and be resurrected forever. Ang sino mang nanampalataya, tinanggap ang gospel ni Jesus ay makatatanggap ng Holy Spirit at siya ay matatalo niya na din ang kamatayan at siya ay mabubuhay magpakailanman. If you will receive a Holy Spirit, that Holy Spirit will also overcome death and be resurrected. Kapag natanggap natin ang Holy Spirit na po na yan ang tatalo sa kamatayan at tayo ay mabubuhay magpasawalang hanggan. Amen. Romans chapter 8, verse 11. Romans chapter 8 verse 11, kung naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, siya ang muling bumuhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan din ng kanyang Espiritu na naninirahan sa inyo. Amen. If you receive a Holy Spirit, then Holy Spirit can give you life to your mortal bodies. Kung natanggap po natin ang banal na Espiritu Santo, ang banal na Espiritu na ito ang magbibigay ng buhay sa ating mortal na katawan. You understand? Amen. If you have Holy Spirit in you, that Holy Spirit give you life for your mortal body. Kaya kung may Holy Spirit po tayo, ang Holy Spirit na yan po yung nagbibigay ng buhay sa ating mga pisikal na pangangatawan. Amen? So, to receive the Holy Spirit is so important for our salvation. Kaya ang makatanggap
pagtanggap ng Holy Spirit ay napakahalaga para sa ating kaligtasan. There are many Christians, but there are many Christians who do not have a Holy Spirit. Marami ang mga Kristiyanong hindi nagtataglay ng Espiritu Santo. This is sad, very sad. And so, the gospel contains the good news of forgiveness of sins and the good news of eternal life. Kaya po, ang mabuting balita ay nagtataglay ng mabuting balita tungkol sa pagpapatawad ng kasalanan at mabuting balita tungkol sa buhay na walang hanggan. Amen? Amen. This is good news for us. At ito po ay magandang balita para sa atin. All of this gospel has been prepared by God. Ang lahat ng magandang balita nito ay inihanda ng Diyos. Amen? Amen. Human have done nothing. At ang tao ay walang anumang ambag o ginawa para sa kaligtasan ito. You understand? Human have done nothing. Walang anumang naiambag o nagawa ang tao para dito. Amen? So, will everyone automatically obtain salvation? Kaya po ang tanong, ang bawat isa po ba, lahat po ba, ay makatatanggap na ng kaligtasan? Automatically? Automatic po yung kaligtasan na everyone? receive? No. What should we do? Hindi po. At ano ang dapat natin gawin? Yeah. This gospel of salvation must be preached. Una po, ang gospel of salvation ay kailangan maipahayag, maibahagi. And we must believe in Jesus as Lord and Christ and obey the gospel. At kailangan nating manampalataya kay Jesus bilang ating Panginoon at Kristo at sundin kung ano ang sinasabi ng mabuting balita nito. Amen? Believe and obey. Believe and obey. Manampalataya at sumunod. Amen? Amen. Believe and obey. Manampalataya at sumunod. And then they will get salvation from God. At saka po tayo makatatanggap ng kaligtasan na galing sa Diyos. Amen? Amen. The entire Protestant church believes that we can be saved by believing in Jesus and the gospel. Ang kabuuan po ng mga Protestant churches ay nananampalataya na tayo ay maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at sa mabuting balita. Amen? However, we must accurately understand and believe what faith is. Gayunpaman, subalit tatapwa, kailangan nating maunawaan at manampalataya sa kung ano talaga ang ibig sabihin ng faith. What is saving faith according to the Bible? At ano ang sinasabing saving faith tungkol according sa Biblia. The saving faith. Now, my subject is saving faith. What is saving faith? Pag-uusapan po natin ang saving faith, kumbaga pananampalatayang nakapagliligtas. I will ask you some questions now. Tatanungin po tayo ni Pastor ng mga questions sa mga oras na ito, mga tanong. Have all those who believe in Jesus received salvation? Ang lahat po ba na nakatanggap kay Jesus ay makatatanggap ng kaligtasan? Yes or no? Yes or no po? Someone yes. Someone yes? Yes. Another yes, yes. Then second question is
is important. Have all those who are believing Jesus been born again? Ang sino man po ba na manampalataya kay Jesus ay mabuborn again? Yes or no? Every Christian Or born again born na again? kapag nanampalataya na Yes kay or no? Jesus? Every Christian who believe in Jesus born again? Do you agree? Ang bawat Yes, or no? Kristiyano po na nanampalataya kay Jesus ay born again na po ba talaga? Nag-aaral How about you? They said, Pastor, depends. They said, depend. It depends. Depends. It depends. Yeah. This is so important question. How many percentage born again? Maybe. Many Christians today do not clearly understand this topic. Marami po ang mga Kristiyano ngayon na hindi talaga lubusang nauunawaan ang ganitong mga usapin. If we do not born again, the water and spirit, we cannot go to the kingdom of heaven. Kung hindi po tayo maipapanganak muli sa tubig at spirito, ay hindi po tayo makapapasok sa kahayaan ng Diyos. Amen? Amen? And do we born again at the moment of belief in Jesus? Kaya po ang tanong, tayo po ba ay mabuborn again sa mga oras na tayo ay manampalataya kay Kristo Jesus? Yes or no? Yes. How about no? No. No. May isang nag-no and some say Brother Lance yes. said no. I agree with him. No. Actually, they are minority born again Christian. Ang sa katotohanan po ay iilan lang or kakaunti lang talaga ang masasabing talagang born again Christian. Many Christians was not born again. Marami po ang mga Kristiyano na hindi naman po talaga masasabing born again. It's very sad news. At ito po ay nakakalungkot na balita. How can we born again according to the Bible? This is summary of this seminar. Paano po tayo talaga mabuborn again ayon sa sinasabi ng kasulatan ng Biblia? At ito po ang isa sa pinakamahalagang pag-uusapan natin ngayon sa seminar po na ito. I'm asking you again, do we receive salvation at the moment we believe? Muli, tinatanong po tayo ni Pastor, makatatanggap po ba tayo ng kaligtasan sa oras na nanampalataya tayo? Or do we need to believe and obey the gospel and born again? O kailangan po natin manampalataya at sundin ang mabuting balita at kailangan natin ma-born again? We need to believe in Jesus and gospel, and then we should be born again. Then we will get salvation. Amen. Kailangan po natin manampalataya sa salita ng Diyos, sa gospel na ito, at sundin, at sa gayon ay makatatanggap tayo ng kaligtasan. Amen? This is biblical. Amen? John chapter 3, verse 16.
Yes. Sabay-sabay. Ano, three, go! Yeah. Gaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Amen. This is a verse that every Christian know. Ito po ang verse na bawat Kristiyano ay alam na alam. It tells us that we can get eternal life by believing in Jesus Christ. Sinasabi po dito na matatanggap po natin ang buhay na walang hanggan sa pananampalataya kay Yesu Kristo lang. But John chapter 3, verse 3 and 5 emphasizes we must born again. Subalit, sabi po sa 1 chapter 3, 3 to 5, talagang in-emphasize po na kailangan po natin mag-born again. In other words, it says that we must have a faith that is born again to enter the kingdom of God. Kaya, sinasabi po dito na kailangan natin mag-born again, magkaroon ng tinatawag na born again faith para tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Let's read John 3, chapter 3, verse 3 and 5. Basahin po natin, John chapter 3, 3 to 5. Tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Paano may ipapanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak? Tanong ni Nicodemo. 5. Sagot naman ni Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito, maliban ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Amen. This is also a verse that every Christians know. At ito pong verses na ito, alam po ito ng lahat ng Kristiyano. And so, it can be perplexing because many people do not understand what being born again means and how one is born again. Kaya ito din po minsan ay nakakalito din, nakaka-amaze din minsan dahil marami pong mga tao ang hindi talaga nauunawaan kung anong ibig sabihin ng pagiging born again at ano ang tsura ng isang taong born again talaga. John chapter 3 and 16 says we are saved by faith. Sabi po sa John 3:16, tayo po ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. But John chapter 3 and 5 says that we must be born again to be saved. Subalit sabi naman po sa John chapter 3 verse 5, kailangan nating mag-born again para talaga tayo ay maligtas. And so, there is confusion. Kaya mayroon po confusion. Medyo nakakalitong requirement. Nakakalitong pangyayari sa buhay. Do you understand what I mean? Naunawaan po ba natin ang sinasabi ng pastor? Nakakasabay po ba? Amen. As a minister, you need to clearly understand what is born again faith, what is saving faith. Bilang mga naglilingkod, kailangan po natin talagang maunawaan kung ano ang sinasabing born again faith. Amen? Everyone who are born again, he really believed in Jesus and he was born again and he have eternal life. Surely, Marami po ang mga nabuborn again na talaga naman nananampalataya kay Jesus. Kaya sila po ay born again at sila ay nakatatanggap ng buhay na walang hanggan. if we born again, that's okay. But if we do not born again, then only believe in Jesus is not okay.
Kung tayo po ay born again at nananampalataya kay Jesus, di okay po. Pero kung born again tayo, pero hindi nananampalataya din kay Jesus, nananampalataya na, pero hindi born again, hindi po yan okay. You born again, and it's okay. You are not born again, only believe in Jesus. It's not Hindi po okay yung hindi ka born again, pero nananampalataya ka lang kay Jesus. Sinasabi mo lang kay Jesus ka, pero hindi ka born again, hindi po yan okay. Amen. Let's help people to be born again according to the Bible. Kailangan po na ang mga tao ay ma-born again ayon sa sinasabi ng Biblia. Amen. Amen. Don't be satisfied just believing Jesus. Hindi po tayo dapat mag-settle doon sa panampalataya lang kay Jesus. Amen. Then, what is born again faith? How can we born again according to the Bible? Kaya ano pa tinatawag na born again faith? At paano tayo mabu-born again? Yan ang sinasabi talaga ng Bible. Amen. Actually, John chapter 16 says, and John chapter 3 and 5 says, same thing, born again faith. Actually po, ang sinasabi po talaga sa John chapter 3 verse 16 and John chapter 3 verses 3 to 5 ay iisa lang talagang bagay. Parehas lang po ang ibig sabihin. They are obviously saying the same thing. Yan. Sinasabi po dyan na parehas lang po ang kanilang ibig sabihin. When we accurately understand what true faith is, we will realize these two verses say the same message. Kapag talagang naunawaan po natin kung ano talagang ibig sabihin ng totoong pananampalataya, then maiintindihan po natin ano din ang ibig sabihin ng dalawang verse na ito. For example, let's consider going to Hawaii by plane. Halimbawa po, ito pong pangyayari na gusto mong pumunta sa Hawaii, siyempre sasakay ka sa aeroplano. Can we go, everyone of you, can you go to Hawaii by swimming? Makapupunta po ba doon na naglumalangoy? Hindi. Impossible. Impossible. We cannot be saved by our works, our efforts. Hindi po tayo maniligtas sa pamamagitan ng ating sariling gawa at Then, efforts. how can we go to Hawaii? Kaya paano po tayo makapupunta sa Hawaii? We should have faith. Kailangan natin ng pananampalataya. What kind of faith? Anong klaseng faith? We must believe we must believe in the airplane. Kailangan nating manampalataya doon sa eroplano. And airplane has ability to take me to Hawaii. Na yung eroplano na yun, kaya tayong dalhin doon sa Hawaii. Amen? Amen. Do we get go to Hawaii at the moment we believe in the airplane? Pero, di may pananampalataya na po tayo. Makapupunta pa din ba tayo sa Hawaii sa pamamagitan lang ng pagtitiwala na madadala tayo ng airplane papunta sa Hawaii? No. No. But I have a faith Pero may faith po si Pastor in the airplane. sa airplane. With the faith we can be saved. The Bible says, Sabi sa Biblia, sa pamamagitan ng pananampalataya, pwede na tayong maligtas. Ano po? but that faith is not sufficient faith. Subalit, ang faith po na yun na tinuturo sa atin ay hindi sapat na faith. What is
saving faith? Kaya ano po yung pananampalataya na nakapagliligtas or saving? What is true faith? Ano po yung tinatawag na true faith, totoong pananampalataya? Can we confess with can we believe in my heart and can we confess with our mouth? Kaya po ba natin na manampalataya sa puso natin at sasabihin lang ito ng ating bibig? That airplane take me to the Hawaii, believe in my house and confess it. Is it okay? Sapat po ba na mananampalataya ka sa puso mo na yung airplane ay madadala ka sa Hawaii? Tapos sasabihin mo na, ay madadala ko ng airplane sa Hawaii. Every day I believe in the airplane and I confess with my mouth, oh, that airplane can take me to Hawaii. I believe that. Halimbawa po, araw-araw talaga nagsasabi si pastor na, na dadalhin talaga siya ng airplane sa Hawaii. Naniniwala sa puso niya kasi sinasabi niya. With that faith, can I go to Hawaii? Sa ganun po bang faith talaga makapupunta po siya sa Hawaii? No. And so, we need to understand what saving faith is. Kaya kailangan po natin maintindihan kung ano po talagang sinasabing pananampalatayang nakapagliligtas. Do you understand? What is the problem with our faith? Ano ngayon ang problema sa pananampalataya na tinataglay po natin? Yes, there's a problem. Meron po bang problema? We have misunderstood faith. Meron pong problema at ito po ay hindi talaga natin naiintindihan kung ano ang pananampalataya. Or may mali tayong pagkaunawa. Faith does not mean that we can just believe or that we are saved at the moment we believe. Ang pananampalataya ngayon ay hindi po ibig sabihin na maniniwala ka lang. Tapos sa paniniwala na yan, sa pananampalataya na yan, pagbibilib-bilib po na yan, ay naligtas na po kayo or manaligtas kayo. That's not saving faith. Actually, what is saving faith? Believing in the plane's ability does not mean we only believe in our heart and confess with our mouth. Yan. Ang pananampalataya po sa abilidad o kakayanan ng eroplano ay hindi ibig sabihin pananampalataya na din sa puso natin at kinokonfess natin sa bibig natin. What is real faith? What is true faith? Ano po ang totoong pananampalataya sa gayon? It means we must purchase a ticket and board the airplane. Ang ibig sabihin po ng pananampalataya ay bibili ka ng ticket, sasakay ka sa eroplano. Again, that's saving faith. That's real faith. Yan po ang pananampalataya na kapagliligtas at yan po ang totoong pananampalataya. You understand? If we only believe in our hearts, that faith is insufficient. Kung mananampalataya lamang tayo at hanggang sa puso lamang, yan po ay hindi sapat. That's dead faith. Yan po ay tinatawag na patay na pananampalataya. Let's read James chapter 2, verse 14, 17, 16. Santiago chapter 2 verse 14. Sabay-sabay po tayo. Tumigo, mga kapatid. Ano ang pakinabang? Gayon din naman, patay ang pananampalataya, walang kalakip na gawa. Patay ang katawang walang espiritu, gayon din naman, patay ang pananampalataya, walang kasamang gawa.
gawa. Amen. Okay. I'm asking to you about faith. I'm asking to you about faith. At tinatanong po tayo ni Pastor tungkol sa pananampalataya. In the example of an airplane, Sa halimbawa po, kagaya ng doon sa airplane, we believe the airplane's ability in my heart nananampalataya tayo sa kakayanan ng eroplano sa puso natin. only with that faith can we go to Hawaii. At sa ganung klaseng pananampalataya, which is tinatawag nga pong dead faith, pupunta po ba tayo sa Hawaii? No. No. That faith cannot save us. Kaya ang faith po na yan ay hindi makapagliligtas sa atin. And real faith is buying a ticket and boarding the plane. Ang tunay pong pananampalataya ay bibili ka ng ticket at sasakay ka doon sa eroplano. Amen? And I'm asking you very important question. Kaya magtatanong ulit si Pastor ng napakahalagang tanong. Buying a ticket and boarding the airplane is that Ang pagbili po ba ng ticket tas pagsakay sa eroplano ay patay na pananampalataya? is that faith or is that works? Ito po ba ay faith or works? Yung pagbili po pala ng ticket at pagsakay sa eroplano, ito po ba ay faith or works? Faith by works, Pastor Jason. No. No. That's not works. That's real faith. That's real. Our works is going to Hawaii by swimming. That's what the Bible says. Buying a ticket and boarding the airplane, that's not works. Real faith. Without action, that faith is dead faith. You understand? Bible says works means going to Hawaii by our effort, by swimming. It's impossible. But buying a ticket and boarding the plane is not works. It's real faith. Obeying the gospel. You understand? Ayan. Yung mag-swim po tayo, papunta sa Hawaii, hindi po iyon ang tamang pananampalataya. Ang tama po, yung bibili tayo ng ticket at sasakay tayo sa eroplano. At yun, kapag tinignan natin, parang parehas siya faith, pero may tama. And so, James chapter 2, verse 14. Here says, the faith without action. Some translation, the faith without works. Anyway, it means not human's effort. It says about our action of the airplane. You understand? Kaya sinasabi po sa Santiago chapter 2 na ang pananampalataya na walang kalakip na gawa, kagaya po nung sa eroplano, pagbili ng ticket, yan po ay dead. Let's read verse 17. Gayon din naman, patay ang pananampalataya, walang kalakip na gawa. Do you understand? In the same way, if it is not accompanied by action, that faith is dead. Kaya po, kung sa gayon po, kung wala pong kalakip na gawa, ang pananampalataya, ito po ay patay. Do you understand? This is living faith.
true faith. Kaya po ito po ang tunay na pananampalataya. And verse 26. Let's read together. Sabay, sabay. Sabay-sabay po. Sabay, sabay. 1, 2, 3, go! Ganyan din naman, patay ang pananampalataya, walang kasamang gawa. Amen? Amen? Amen. When we believe the ability of an airplane, that faith is not sufficient. Kung mananampalataya po tayo na kaya lamang tayo sa abilidad ng eroplano na kaya tayong dalhin doon sa Hawaii, hindi po yung sapat. Real faith is buying a ticket and boarding the airplane. Ang tunay na pananampalataya, bibili ka ng ticket at sasakay ka sa eroplano. Amen? Buy a ticket and boarding the airplane, is it faith or works? Ang pagbili po ng ticket, tapos sasakay ka sa eroplano, faith or works? Faith po. Faith, real faith, saving faith. Amen? Without saving faith, we cannot be saved. What is saving faith? That faith is born again faith. Kaya ano po ang pananampalataya ng kapagliligtas? Yan po ay born again faith. Amen? This seminar subject, born again faith. What is born again faith according to the Bible? Amen. Amen. And I will ask you one more time. Faith and buying a ticket and boarding the airplane, is it faith or works? Pag bumili ka po ng ticket, tapos sasakay ka sa eroplano, faith or works? That's real faith. Change your mind. Real faith accompanies always action. Ang tunay na pananampalataya, lagi po itong may pagsunod, may action. Means obedience. Without obedience to the gospel, that faith is dead faith. Kung walang pagsunod sa gospel, ang pananampalataya na yan ay patay. Amen? We cannot be saved at the moment of believing in Jesus. Hindi lang tayo maliligtas sa time na manampalataya lang tayo kay Jesus. We can be saved at the born again. Tayo po ay maliligtas kung tayo ay mabuborn again. Amen? That's the saving faith. Yan po ang sinasabing pananampalataya ng kapagliligtas. Real faith has two elements. Faith and action. Faith and obedience. Ang tunay po na pananampalataya ay may dalawang elements po ito. Pananampalataya at action. Faith and action. Without obedience, we cannot be born again. Kung wala po ang pagsunod, ay hindi po tayo mabuborn again. Our works by swimming to Hawaii is impossible. Ang atin pong gawa na lumangoy papunta sa Hawaii, napaka-imposible po. But our faith, with a born again faith, is possible to be saved. Subalit ang pananampalataya na may born again ang pananampalataya, ito po ay posibleng mangyari.
Because of this misunderstanding about faith, many Christians today misinterpret. Dahil po sa maling pagkaunawa natin sa pananampalataya, marami po ang mga Kristiyano na namamali din po ang pagkakaunawa sa mga sumusunod. Simply believing is enough to be saved. Marami po ang nagtuturo na manampalataya ka lang upang ikaw ay maligtas. It's not true. Hindi po ito totoo. The Bible says clearly, you must be born again. Sinasabi po sa Biblia, kailangan ang tao ay mag-born again. And so, to be saved, we need to have born again faith. Kaya para po tayo ay maligtas, kailangan po na magkaroon tayo ng born again na pananampalataya. We cannot be saved at the moment we believe. Hindi po tayo maliligtas dahil lang naniniwala tayo. Amen? James chapter 2, verse 19. Verse 19. There is two elements of faith. Sa Santiago chapter 2 verse 19, may dalawa pong elements ang pananampalataya. Sabay-sabay. Sabay-sabay, 1, 2, 3, go! Sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa, di ba? Mabuti naman, ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. This verse, faith shows that there is an intellectual assent, agreement. Sinasabi po dito sa verse na ito na merong intellectual agreement, kumbaga sa isip lang yung pananampalataya. And there is obedience, which must necessarily follow faith. At pangalawa, may pagsunod na dapat gawin upang tayo ay makasunod sa pananampalataya. The Bible says, even demon believing one God. Ang Biblia po nagsabi, kahit ang Diablo naniniwala din po na may Diyos. This is intellectual agreement. Ito po ay sa isip lamang. But the demons do not have obedience to God. Subalit ang mga Diablo ay walang pagsunod sa Diyos. And so, their faith cannot save. Kaya ang faith na mayroon sila ay hindi sila maliligtas noon. Amen? Many Pharisees and Sadducees did not know who Jesus is. Marami po ang mga Pariseo at mga Saduceo na hindi talaga nila kilala kung sino si Jesus. But every demon knew clearly who Jesus is. Pero ang bawat Diablo, kilala nila kung sino talaga si Jesus. And so, the demon's theology is higher than Pharisees and Sadducees. Kaya ang theology ng mga Diablo ay mas mataas kaysa sa mga Saduceo at Pariseo. That's true. Kahit memorize nila ang Bible. Amen? Amen. But demons' faith only have an intellectual agreement. Pero ang pananampalataya ng Diablo hanggang sa pagkaalam lang, tinatawag na intellectual agreement. Sa There is isip lang. no obedience, no action. Pero wala pong pagsunod, walang action. You understand? Real faith should have two elements: intellectual agreement and action means obey. Obedience. Kaya po ang tunay na pananampalataya, merong dalawang bagay. Una, yung intellectual agreement. Yung alam mo sa isip mo talaga po na may Diyos. At pangalawa, sinusunod mo kung ano yung sinasabi ng Diyos mo. Do you understand?
comes when we believe the gospel and obey the gospel. Kaya po, ang ating pong kaligtasan ay darating kung tayo po ay nananampalataya sa salita at sinusunod ang salita. And being born again of water and the Spirit. At muli pong ipanganak sa tubig at sa Espiritu. This is salvation through faith that is not based on our works, but on being born again. Ito po ay kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya na hindi base sa gawa, kundi base lamang sa pagiging talaga nating born again. And so, one more verse, Titus 3 and 5. Sabi po sa Titus chapter 3 verse 5, sabay-sabay po muli, 1, 2, 3, go! Iniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo'y iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo'y ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Amen? Amen? Amen. He saved us. Amen? He saved us through washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit. Iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo'y ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Amen? He did not save us at the moment of believing. Hindi po tayo niligtas ng Diyos sa panahon na nanampalataya lang tayo. The Bible says clearly, He saved us by rebirth. Malinaw po sinasabi ng Biblia na iniligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagkapanganak muli. Born again with the water and the Spirit. Yung may panganak tayo sa tubig at sa Espiritu. Amen? Do you understand clearly? What saving faith is? Saving faith is born again faith. Kaya po, malinaw na po sa atin na sinasabi na ang pananampalatayang nakapagliligtas ay born again faith. Amen? Amen? Let's preach born again faith. Let's teach born again faith. Kaya lagi po natin i-preach at i-teach ang born again faith. Amen? Amen! Amen! Break time for 20 minutes. Break time po muna po, 20 minutes. Sige po. May time po kayo na uminom or may kumain. Meron po saan na snack po na prepare. First snacks po. Sige po. Talaga. Sige. Sis na ka. Thank you. Share, share, share. Share, share.